Part 6 na tayo ng isang OFW na nawalan ng phone kasama ang Philippine SIM card and Saudi SIM. So ihiwalay ko na nga rin pala ng playlist to para maumpisahan niyo yung kung saan nag-umpisa yung kwento, kung ano yung mga nagiging steps ko para ma-recover lahat. Umpisahan na natin. So sa ngayon, bumili na ako ng bagong phone. Bali, nung una kasi pinapasok ko lahat dito sa G56 ko. Pero nagsasama kasi yung personal at saka yung work ko. So after ng trabaho, work pa rin yung makikita ko pag ginagamit ko yung cellphone. Kaya yun yung ayoko. Para maging less stress, bumili na ako ng bago kahit walang bank offer. Ang maganda naman, heavily discounted kaya ito na rin yung pinili ko. Flagship specs, tapos maganda yung camera, foldable, bago yung experience sa akin, and wala akong regret tungkol doon. Bakit na-delay yung pag-recover ko ng dito SIM? Kasi supposed to be dapat may pupunta ng family member dun sa dito branch. Pero last option ko rin talaga yon kasi unang-una malayo. In-inform ko rin yung NTC nun kasi sabi ko nga wala sa Bulacan and Pampanga. So very hassle para sa family ko sa Pinas para asikasuhin yung SIM replacement na to. So nagulat ako, nag-reply sila. So ito yung naging reply. We have received, natanggap nila yung complaint ko, tapos naglagay sila ng transaction code. Tapos inutusan nila yun dito na kontakin ako directly within and maayos lahat within 5 days. Kaya medyo hininto ko na lang muna para hindi masayang din yung oras ng family ko sa Pinas in case na ma-solve to online. Kasi yun naman yung nire-request ko eh. Imbis na papuntahin pa yung family sa Pinas, sayang yung pamasahe at oras, online na lang. Total, ako rin naman talaga yung may-ari ng SIM. And kailangan lang naman nila i-verify kung akin ba talaga yung nire-request kong SIM na yun. Okay, so since bumili na ako ng bagong phone, lahat kasi nung SIM ko na yun, yung Smart hindi ko lang naisama dito, is dito naka-install sa G56 ko. So sa video na to, ipapakita ko kung paano ilipat ang Philippine SIM card papunta dito sa bagong phone natin. In case na ililipat nyo ng device yung SIM card nyo, kunyari, nandito sa G56, gusto nyong ilipat sa Razer 60 Ultra or kahit anong phone na may eSIM, punta lang kayo sa SIMs and Mobile Network sa settings ng phone nyo hanggang sa makita nyo yung mga eSIMs nyo. Tapos, pili lang kayo ng isa. So, unahin natin yung Smart kasi yun yung una ko nilipat. Nag-trial and error ako kung gagana. Alam ko naman na yun yung process pero sinigurado ko lang na maililipat ko siya ng maayos. So, tinap natin dito yung erase eSIM. Bali, buburahin muna natin kasi yung Philippine SIM card natin na naka-install dito sa G56 bago natin mailipat sa ibang phone. So, pwede natin ulitin yan ng 5 beses. Pag nagamit mo na yung 5 times na yun na allowance, magre-request ka na ng bagong eSIM dun sa network mo. Ganon din yung ginawa ko dito sa Globe. So, ganyan din ang rule nila. 5 beses mong pwedeng ilipat ng phone yung eSIM mo. Pag lumagpas na, kailangan mo nang kausapin yung Globe Customer Service para mag-request ng bagong eSIM. Yung bagong eSIM QR code. So dito, itap lang din natin yung erase SIM. So mawawala na siya dito sa G56 natin. Doon naman sa bagong phone natin, so yung sa akin kasi ngayon is Razer 60 Ultra. Punta lang din ulit tayo sa settings, sa eSIMs. Tapos, itatap natin to. I-consider natin na wala pa yung Smart dyan. Tap lang natin yung download new SIM. Tapos, setup eSIM. Okay, tapos yung mga QR code natin ng network, mas maganda tinatabi nyo. I-save nyo sa Google Drive o kaya hanapin nyo na lang dun sa email. Huwag nyo buburahin. So, pag na-upload na natin yung QR code ng eSIM natin dito sa bagong phone, so, ayan na yung lilitaw. One Globe eSIM is available for this device. Tap natin yung setup. Tapos, ayun, continue na lang. Tapos, gagana na. Magkakasignal na agad. And so, pag nagka-signal na, so, ayun ulit, welcome to Saudi Arabia. So, okay na yung Globe. Ulitin lang natin dun sa Smart. So, ayan. So, tap nyo lang ulit yung download yung eSIM. Tapos, ang i-upload nyo naman is yung QR code ng Smart natin. Pag nag-proceed na yan, ayan na. Katulad nito, naipasok ko na yung Globe at saka Smart ko sa Razer 60 Ultra ko. Tapos, pareho naka-activate. Kasi pagdating sa mga flagship phones or mamahaling phones,
pwede ang dalawang SIM card na naka-activate. Dito sa G56 ko, ang problema lang din kasi isang eSIM lang yung pwede mag-activate tapos isang physical. Since ako kasi kino-convert ko lahat into eSIM para mas secured. Kaya, ayan. Ang nilalagay ko lang dito is yung work number ko. Ayan, naka-eSIM din siya. Tapos, ayan, yung Philippine SIM card ko, nilipat ko na dito. So, plan ko rin ilipat yung isa ko pang Saudi number. So, ito yung problema dyan eh. Ayan, yung yung Virgin Mobile, yan yung work phone ko, work number. Tapos yung Mobily is my personal number. So, ito kasi, isa lang yung pwedeng gumana. So, may option ako na dalawang number yung gumana dito, pero kailangan ko i-convert siguro yung Mobily to physical SIM. Siguro pag nadaan ako ng tindahan, ng Mobily Boost o kaya Mobily Branch, siguro ipapa-convert ko into physical SIM. Pero kasi palipat-lipat din ako ng network kaya hindi sa akin recommended na mag-physical. Doon sa previous video, yung part 5, doon ko naman pinakita yung yung pag-transfer ng eSIM ng Saudi networks. So kahit na nanakaw pa yung phone, pwede tayo mag-request ng eSIM replacement kasi dadaan yan sa NAFAT verification. Mapapatunayan natin na ating yung SIM card, automatic magiging basura yung Saudi SIM na nanakaw or nawala. Tapos mapupunta kagad dito sa phone natin. So dito ko siya pinasok nun.